Okay na? Awa mo ba? Ikot mo lang. Awa mo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikaw na lang ang ako ng liyan sabi sa parang. Sa ngalan ng Allah, mapagpalang mahabagi ng lahat ng papuri, pasasalamat ay para lamang sa Allah, siyang Panginoon ng lahat, ang Panginoong tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Tayo po'y humingi ng pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya sapagkat tayo po ay Kanyang pinahintulutan na makapagbahagi ng kaalaman dito po sa palengke ng Tumana. At Assalamu manittaba al-huda. Nawa ang pagpapala at kapayapaan, gabay ng dakilang tagapaglikha ay mapasa inyo mga minamahal na kapatid, mga mahal na kababayan na nandirito ngayon sa palengke. Muli po, kami po ay magbabahagi ng kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam na ang hangarin po namin ay makarating sa inyo ang tunay na mensahe ng kaligtasan. Lahat ng po tayo ay naghahangad ng kaligtasan. So ito po yung ating hangarin na makapagbahagi sa inyo ng kaalaman patungkol sa kabilang buhay, ang buhay na walang hangganan. So meron po tayong mga libreng babasahin po dito. Ito po ay mga babasahin na makakatulong sa atin paano natin masumpungan ang ating kaligtasan, no, sa kabilang buhay. So kumuha na kayo ng kopya dito. Opo, wala po kayo sir. Libre po yan, ha? Yan, ang dakilang pag-ibig ko kay Jesus ang naghatid ko sa Islam. Ang naghatid sa akin sa Islam. So yan po. Kung wala kayo nang babasahin, libre naman po. Wala pong bayad dito. Ito po'y para sa inyo. Handog namin sa inyo mga minamahal na mga kababayan. At kung sakaling meron po kayo mga katanungan, nais nyong malaman patungkol sa Islam, o meron kayong mga doubts o yung pagdududa, ay maaari po kayo magtanong sa amin dito mga ginigiliw na mga kababayan. At ang bawat magtatanong po ay magbibigay kami ng kaunting regalo. Kami po magbibigay ng 100 pesos sa magtatanong, no? Kasi kami po ay natutuwa na ang isang taong nagtatanong ay tanda na siya meron siyang malasakit sa kanyang kaluluwa. Dahil batid naman natin na ang buhay sa mundo ay temporary lamang at lahat naman tayo magwawakas at may kabilang buhay at doon yung buhay na walang hangganan. So ang ating kaluluwa, batid naman natin na kapag namatay tayo, tayo ay naniniwala na babangunin tayong muli at bubuhayin tayong muli. Kaya po pinaghahandaan po natin dito yung ating kabilang buhay. Kung paano tayo magmamana ng buhay na walang hangganan. So ito po ang aming hangarin kung bakit kami nagsasalita dito. Hindi po namin hangad na saktan ng inyong damdamin, bagkus ito po ay tanda po ng aming pagmamahal, pagmamalasakit po bilang kapwa Pilipino na naghahangad tayo pare-pareho ng kaligtasan sa kabilang buhay. So please po, kung may tanong po kayo, ay magtanong lamang po kayo sa akin at magbibigay tayo ng kasagutan at konting regalo sa inyo. At ulitin ko, mayroon tayong mga libreng babasahin. Libre po, walang bayad. Yung babasahin namin ay ang pamagat ay iisang mensahe lamang. Ibig sabihin, iisang mensahe lamang ang inutos sa atin ng Panginoong Diyos. At yung iisang mensahe nito, ito yung aming ipaparating namin sa inyo mga kababayan. At itong isang babasahin naman ay ang pamagat ay ang dakilang pag-ibig ko kay Jesus ang naghatid sa akin sa Islam. Tunay po yan mga kababayan. Kung mahal natin si Jesucristo, kung sasaliksikin natin ang kanyang mga katuruan, ay walang duda na ihahatid kayo sa pananampalatayang Islam. Sapagkat si Jesucristo po, ang kanyang dalang katuruan sa kanyang mga pangaral, nung siya ay nangangaral pa, ay napapaloob sa pananampalatayang Islam. No? Ang kautusan ni Jesucristo ay ang pagsuko at pagtalima, pagsamba lamang sa isang Diyos at tinatawag na Islam ito sa wikang Arabic.
At ito namang isang babasahin ay pinamagatang tapat na handog sa Pilipina, bulaklak ng bayang Pilipinas. Ito'y handog sa mga kababaihang mga Pilipina na kung saan dito nila malaman na ang Islam pala ay nagmamahal, nagmamalasakit at nagproprotekta sa mga kababaihan, no? Lalo sa ating mga Pilipina na ating mga kababaihan. So yun po, kami po ay membro ng Mars Nadawa Islamic Center na matatagpuan po dito sa Tumana, sa may Singkamas, no? Taga Singkamas po kami, Tumana. At meron po tayong branch sa may San Mateo, sa may Silangan, San Mateo Rizal. Sa may AFP Housing, meron po tayong tanggapan ng pang-Islamiko doon at meron din po tayong mosque o bahay-sambahan sa Barangay Silangan, San Mateo. At ako po ay si Brother Abdul Kader. Ako po ay isang dating Katoliko, Kristiyano na yumakap ako sa Islam noong 2007 doon po sa Riyadh, Saudi Arabia. So, nung ako ay nagpunta ng Saudi Arabia, sa totoo lang malayo ang loob ko sa mga Muslim. Dahil sa mga balibalita na aking nasasagap na hindi magaganda patungkol sa Islam. Pero nung ako dumating ng Saudi Arabia, doon ako nagsuri dahil meron nagbahagi sa akin ng Islam doon at doon ko rin nabasa sa mga babasahin, nakapagbasa ako doon at may nagbahagi sa akin ng Islam, doon ko po nalaman ang katotohanan na napakaganda pala ang turo ng pananampalatayang Islam na taliwas sa aking paniniwala nung ako hindi pa nagpunta ng Saudi Arabia na ang buong akala ko ang mga Muslim ay nagtuturo ng kasamaan, ang Islam ay nagtuturo ng kaguluhan, no? Yun po ang ating nababalitaan kasi dati sa mga balibalita sa TV, sa radyo, no? Kaya hindi natin may isisi ang ating mga sarili na pawang mga black propaganda pala ang ating naririnig patungkol sa Islam. So yun, pagkakataon po ninyo mga kababayan na magtanong sa amin po kayo magtatanong sapagkat kami po ay mga aral ng Islam at masasagot po namin ng tama ang inyong mga katanungan. So yun po, huwag po kayong mahiya, lapit lamang po ang sinong gusto magtanong at magbibigay po kami ng 100 pesos sa bawat magtatanong. At meron tayong mga libreng babasahin po dito. So ang aking ibabahagi sa inyo mga minamahal na mga kababayan ay ang patungkol sa paniniwala ng mga Muslim. Ang mga Muslim ay katulad din ng reliyong Kristyanismo na tayo ay tinuturuan ng simbahan na maniniwala sa mga bagay-bagay. So kami mga Muslim din ay tinuturuan din kami ng pananampalatayang Islam na kami rin po ay maniniwala sa mga bagay-bagay. Ang aming paniniwala bilang mga Muslim, mga kababayan, ay ang paniniwala po sa lahat ng mga propeta. Ang lahat po ng mga propeta, mga mahal na kababayan, magmula pa kay Adan, Noah, Abraham, Isaac, Ismail, Moises, Solomon, David, Zakaria, Juan Bautista, at ang dakilang propeta na si Jesucristo, at ang huli sa kanila ay si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapalad kapayapaan ng Allah. So kaming mga Muslim ay naniniwala, nagmamahal, sumusunod sa lahat ng mga propeta. Nang walang pagtangi-tangi. Walang pagtangi-tangi sa kanila, lahat ng mga propeta ginagalang, minamahal, sinusunod, pinapaniwalaan ng mga Muslim. Ganun po ang aming paniniwala. Hindi po kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami magmamahal, maniniwala, sumusunod, at isa sa buhay ang mga turo ng mga dakilang propeta na ipinadala at isinugo ng dakilang tagapaglikha. Ang mga propeta, mga mahal na kababayan, sila po ay merong isang mensahe. Isang mensahe lamang o isang katuruan lamang ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Bakit? Dahil po iisa lamang ang Diyos na siyang nagsugo sa mga propeta. Maraming propeta pero sila ay nagmumula sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Hinirang at pinili sila bilang mga propeta at sugo
para sila ang maggagabay sa mga tao sa kanilang panahon. Kaya po, hindi po magbibigay ng parusa ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Panginoong Allah, sa atin na mga tao maliban na mag-uutos muna siya ng mga propeta na siyang maggagabay at magtuturo sa tao sa tamang daan at landas tungo sa kaligtasan. Kaya po sinabi ng Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha na si Allah, sabi niya, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Sinabi po ng dakilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na hindi magbibigay ng parusa ang Panginoong Diyos na tagapaglikha sa atin na mga tao maliban na mag-uutos muna siya, magsugo muna siya ng mga propeta para turuan tayo mga kababayan sa tamang daan at landas na dapat nating tahakin. Ituturo sa mga propeta sa atin kung sino ang Diyos na tunay na karapat dapat sambahin natin para hindi tayo mapaparusahan sa impyerno. Kaya ang sinumang sumunod sa mga propeta, sumunod sa mga sugo at minsahiro, sinumang taong sumunod sa kanilang katuruan, sumunod kay Jesucristo, sumunod kay Moises, kay Abraham, kay Noah, tunay po na magkakamit tayo ng kaligtasan. No? Sinumang sumunod sa mga propeta, tunay na nakakapasok sa paraiso. Ngunit, sinuman ang sumuway sa mga propeta, sinuman ang sumasalungat sa mga propeta, tunay na mapaparusahan doon sa nagliliyag na apoy sa impyerno. Kaya po mga mahal na kababayan, yan po ang purpose. Mangyaring alisin muna ang inyong mga paninda, lalo na ang mga pagkain tulad ng isda, karne at gulay, upang hindi malagyan ng chemical sa misting o bagging operation laban sa lamok, o kaya ay balutin muna ng mga plastic upang hindi malagyan ng chemical. Kasabay din dito ay magkakaroon ng plastic operation sa loob ng pamilya at kalsada. Okay. Maraming salamat po. Yan po mga mahal na kababayan. Yan po ang purpose sa atin ng Panginoong Diyos na nag-iisang tunay na tagapaglikha kung bakit siya nagpadala ng mga propeta at minsahiro. Para hindi tayo parusahan, nagpadala siya ng mga propeta at sugo bilang ating bulwaran, tularan, pamarisan. Yun po ang mga trabaho ng mga propeta, ituro sa atin ng mga propeta kung sino ang nararapat sambahin, sino ang nararapat kilalaning Diyos na tunay para hindi po tayo magkamali sa pagkilala sa Diyos, hindi po tayo magkakamali sa pagsamba sa Diyos. Kaya po napakahalaga po, kaya nga sinabi po ng nag-iisang Diyos sa tagapaglikha sa loob ng marangal na Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Hindi magbibigay ng parusa ang dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos, maliban po na siya'y magpapadala ng mga propeta at sugo para turuan po tayo kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung sino ang Diyos na tunay, kung sino ang mga piki na Diyos. Yun po ang trabaho ng mga propeta, mga mahal na kababayan. Kaya po, sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Diyos na ang dahilan kung bakit niya isinugo ang mga propeta, sabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang ibig pong sabihin, mga minamahal na kababayan, sabi ng nag-iisang Diyos na tunay na tagapaglikha, na katotohanan, sabi niya, tunay na ako ay nagpadala at nagsugo ng mga propeta at mga minsahiro sa bawat panahon, sa bawat bansa, sa bawat henerasyon, sa bawat lugar. Nagsugo ako ng mga propeta upang ipabatid sa mga tao na sambahin lamang ang tanging nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha. Yun po ang purpose, mga kababayan. Sambahin lamang ang tanging nag-iisang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinadala, isinugo ang lahat ng mga propeta. Dahil sa pagsamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos. At pangalawa, ay
layuan, iwasan, talikdan ang pagsamba sa anumang mga huwad na mga Diyos-Diyusan. Yun po, dalawa pong utos sa atin ng mga propeta na galing sa Diyos. Sambahin lang ang nag-iisang Diyos, aniya'budullah. Sambahin ika ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos. Wajtanibut tagot. At layuan, iwasan talikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yun po mga kababayan ang purpose kung bakit isinugo ang mga propeta sa bawat bansa at lugar upang ipasamba lamang ang tanging nag-iisang Diyos. Sino yung nag-iisang Diyos na kanilang pinapasamba ng mga propeta? Ang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. No? Ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa ating lahat na tinatawag na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kababayan, nung ipinadala si Propeta Muhammad ang huling propeta ng Panginoong Allah, sabi na nag-iisang Diyos, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالرَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sabi na nag-iisang Diyos na tunay na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah, na hindi kami nagpadala ng mga propeta, Ya Muhammad, O Muhammad, ng mga nauna pa sa iyo mga propeta, maliban lamang na ituro namin sa kanila na sambahin lang ang tanging nag-iisang Diyos, kung kaya sambahin lamang ang tanging tagapaglikha, sapagkat yan ang utos ko sa mga naunang propeta bago pa ikaw Muhammad. Kaya nga si Propeta Muhammad mga kababayan, ang huling propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah, wala po siyang dalang bagong katuruan. No? Hindi po nag-imbento si Propeta Muhammad ng bagong relihiyon. Ang Islam po kasi, ang relihiyong Islam, ito yung relihiyon ng mga propeta na mga nangauna pa kay Propeta Muhammad. Sa loob ng 950 years. Imagine, 950 years, itinuturo ni Propeta Noah ang La ilaha illallah. Ano ibig sabihin ng La ilaha illallah na turo ni Propeta Noah? Ang walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban ang Panginoong Allah. 950 years, laylu wa nahar, gabi at araw, pinaparating ni Propeta Noah sa mga tao ang kaisahan lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya sa panahon ni Propeta Noah, siya ay pinagtatawanan ng mga tao. Gumawa siya ng malaking barko doon sa ibabaw ng bundok. Pinagtatawanan siya, bakit gumawa siya ng barko? Nasa tuktok ng bundok. Ha? So, iniisip ng mga tao na siya nasisiraan na ng ulo. Kasi nga, bundok, tapos gumawa siya ng barko, dahil nireveal sa kanya na nag-iisang Diyos ang Allah, na ang Allah na tagapaglikha ay magpapadala ng parusa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng baha. Yung tubig nagmumula sa kalupaan, bumulwak, at ang tubig mula sa kalangitan nagsalubong ang tubig. Bakit? Dahil nga hindi na kaya. No? Grabe na ang sidhi ng galit ng Panginoong Diyos. Ang mga tao sa panahon ni Propeta Noah ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Sumasamba sa mga nilikhang inukit lamang ng tao. Kaya inutusan si Propeta Noah na siya ay gumawa ng barko o bangka para yung mga naniniwala kay Propeta Noah na mga tao ay maliligtas at yung mga hindi naniniwala sa kanya ay malulunod. Kaya sa panahon ni Propeta Noah, siya ay nananawagan, ating mababasa sa loob ng banal na Quran na kung saan sinabi ni Propeta Noah, sabi niya, Ala ya qawmi, inni lakum nadirun mubin, anni abudullah wattaquhu. Ako sa inyo na tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha na si Allah. Nagbabala ako sa inyo na sambahin lang natin ang kaisa-isang tunay na Diyos na tagapaglikha. At nagbabala ako sa inyo na layuan, iwasan, talikdan
ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Matakot kayo sa nag-iisang Diyos. Matakot kayo sa Kanya, sundin ninyo ang Kanyang mga inuutos. Ano bang utos ng Diyos? Ang sambahin lang ang tanging nag-iisang Diyos na siyang mensahe ni Propeta Noah. Pero ang nangyayari, hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao, bagkus ilan lamang ang naniniwala sa Kanya. Humigit kumulang 80 katao lamang, no? 80 katao lamang naniniwala sa Kanya. 950 years. Imagine, 950 years, araw at gabi, ay nananawagan si Propeta Noah na sumamba lang ang tao doon lamang sa nag-iisang Diyos. Subalit ang mga tao nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Hanggang sa panahon natin ngayon, may ganun bang mga tao ngayon na kinakalimutan nila ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, nagpatuloy sa pagsamba sa mga inukit ng kamay na gawa lamang ng tao. Kaya nung nangyari, nagpadala ng malakas na ulan. Ulan na nanggaling sa kalangitan, bumuhos at tubig mula sa kalupaan na bumulwak, nagsalubong ang tubig. At madali itong nagkakaroon ng tubig ang kabundukan hanggang sa umapaw sa mga bundok at marami ang namatay at ang nakaligtas, ang sumakay at naniniwala kay Propeta Noah at sumakay sa barko ay mahigit lamang 80 katao lamang. Kasama ng mga kambing ng mga hayop, no, na inaalagaan ni Propeta Noah. So yun po mga kababayan, sino man ang hindi sumunod sa mga propeta ay mapaparusahan mga mahal na kababayan. Kaya nga kami mga Muslim, bagamat wala ng mga propeta ngayon, ang aming mga ipinapangaral dito mga kababayan, ito ay continuation or ito ay mensahe ng mga propeta na kung saan ipinagpatuloy lamang naming mga Muslim, mga kababayan. Dahil kaming mga Muslim naniniwala na ang sinumang sumunod sa mga propeta ay maliligtas sa kabilang buhay. Ang sinumang sumusuway sa mga propeta at hindi naniniwala sa kanila ay mapupunta sa impyernong apoy magpas sa walang hangganan. So yun po mga kababayan, napakahalaga po na paniwalaan natin ang mensahe ng mga propeta sapagkat ang mga propeta na katulad ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Jesucristo at ni Muhammad, sila po ang daan, ang ilaw at katotohanan. Yun po mga kababayan, nararapat po nating paniwalaan ang mga propeta. Ano bang mensahe ng mga propeta? Ang mensaheng La ilaha illallah. Walang Diyos na marapat sambahin. Walang Diyos na marapat kilalanin. Bigyan ng papuri, pagdadakila. Walang iba kundi ang Panginoong dakilang tagapaglikha na tinatawag na Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po mga mahal na kababayan. Pagdating naman kay Propeta Abraham, no? Nung nawala na si Propeta Noah, ay nagpadala na naman ang dakilang tagapaglikha ang Allah ng propeta sa katauhan ni Propeta Noah mga kababayan. Sa katauhan ni Propeta Abraham o Ibrahim sa pananampalatayang Islam. Si Propeta Abraham, siya ay tinatawag na Hanipa. Leader siya o pinuno siya sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ang tatay ni Propeta Abraham, mga mahal na kababayan, ay isang sculptor o manlililok ng mga ribulto. Ang tatay ni Propeta Abraham, gumagawa ng maraming Diyos-Diyusan sa kanyang panahon. Sabi ng tatay ni Propeta Abraham, "O aking anak, ang aking anak, itong aking mga ginawa na mga Diyos, ay ilalako mo ito, ibibinta mo ito." Bagamat ayaw ni Propeta Abraham dahil nga kinamumuhian niya, wala siyang magawa dahil nga tatay ang nag-utos. So kahit labag sa kanyang kalooban ay ginagawa niya ang
ang utos ng kanyang ama, subalit talagang ayaw niya. No, namumuhay siya. Kaya nga sabi ni Propeta Abraham, Ya abati, o aking ama, bakit mo sinasamba ang isang kahoy na ang kalahati pinanggagatong natin at ang kalahati ay nililok mo at sinamba mo? Ikaw ba, Abi? Ikaw ba, aking ama, wala ka bang pag-iisip? So tinanong ni Propeta Abraham, siya ay batang gulang pa lamang, nagbibinata pa lamang, ang kanyang tatay, bakit ka gumagawa, pumuputol ng kahoy na ang kalahati, pinapanggatong mo, at ang kalahati, ginawa mong, iyong mga Diyos, nililok mo at binihisan mo. Ikaw ba'y walang pag-iisip? Sabi ni Propeta Abraham sa kanyang tatay. Sa madaling salita, mga kababayan, si Propeta Abraham po sa panahon niya, siya po ay namumuhi sa ginagawa ng kanyang tatay. Kaya po, siya ay nagbabala na kapag ka umalis at mawala ng mga tao doon at ang kanyang ama. Nung dumating ang mga tao, nagulantang sila at yung hari doon nagalit. Sino ang nagbasag ng aming mga Diyos? Ngayon, may nakarinig doon na si Abraham ay nagbanta. Itinuro si Abraham na siya ang nagbasag sa mga sinasambang mga Diyos-Diyosan doon sa lugar na yaon ng kanyang tinitirhan ni Propeta Abraham. Nung sabi ang hari, ikaw ba o bata, ang tinutukoy dito si Propeta Abraham, ang nagbasag sa aming mga Diyos? Sabi ni Propeta Abraham, ginamitan niya ng hikmah, yung wisdom. Sabi ni Propeta Abraham, ang nagbasag sa inyong mga Diyos-Diyosan ay yung pinakamalaki na ribulto. No? Nasa kanya yon, siya ang may hawak ng palakol. Sabi ng hari, sino? Paano mangyari yon? Na hindi naman gumagalaw yun. Paano niya magawang basagin yan? Subalit naisip ng mga tao na para tila baga sila ay nakapag-isip-isip na hindi naman magawa ng isang ribulto na basagin niya ang kanyang mga kapwa ribulto dahil hindi naman kumikilos. No? Doon sa puntong yaon, natauhan ng mga tao doon. Subalit, pinapairal nila ang kanilang pride o ang kanilang pagnanasa, pinarusahan pa rin nila si Propeta Abraham. So sa panahon ni Propeta Abraham, mga kababayan, sabi po ng dakilang tagapaglikha, siya po ay nananawagan, sabi ni Propeta Abraham, Waid kala Ibrahim likaumihi, at sinabi ni Abraham sa kanyang pamayanan, A'budullah wattaquhu dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sabi ni Propeta Abraham, o aking mga pamayanan, aking mga kababayan, tunay po na karapat-dapat sambahin lamang ninyo ang Panginoong Allah na nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha at matakot kayo sa Kanya. At ito ang pinakamainam, pinakamabuti para sa inyo kung inyo itong nalalaman. Ang pinakamainam daw sa mga tao hanggang sa panahon natin ngayon, kung nalalaman lang natin mga kababayan, sabi ni Propeta Abraham, ay ang sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha. Sambahin lamang ang iisang Diyos at matakot tayo sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos, mga kababayan, ay sundin natin kung ano ang Kanyang ipinag-uutos at layuan natin ang Kanyang mga ipinagbabawal. So ang malaking ipinag-uutos sa atin ng Diyos ay sinabi niya mismo sa loob ng banal na Quran, Wa'budallah. Sambahin lang ang tanging tagapaglikha ang nag-iisang Diyos. Sambahin lang na nag-iisa. Wala tusriku bihi syai'ah. At huwag tayong magkaroon ng iba pang mga Diyos na sasambahin maliban lamang sa nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha. So yun po mga kababayan, parating sa mga tao, walang iba kundi ang pagsamba lang po sa tanging nag-iisang Diyos ang Panginoong Allah. Maging po sa panahon ni Propeta Moises. Sa panahon ni Propeta Moises, si Propeta Moises, kilala natin sa Islam, tinatawag na Musa,
ang kanyang mensahe po ay hindi na iiba sa mensahe ni Propeta Abraham at ni Propeta Noah. Dahil maging sa Biblia po, kung ating babalikan na sa Biblia, meron dyan na nakasaad sa Exodo na pinaniniwalaan ng ating mga kababaeng Kristiyano na ito ay aklat ni Moises. Ating mababasa sa Exodo 20 verse 3 hanggang 4 na kung saan ang Pangulong utos sa 10 Commandments ay ganito nakasaad na sinabi ng Diyos. Sabi ng nag-iisang Diyos, Exodo 20 verse 3, ako ang inyong Panginoong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Thou shalt have not God beside me. Huwag kayong magkakaroon pa ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan na inyong paglilingkuran at yuyukuran maging sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng kalupaan at sa kalawakan, sapagkat ako ang inyong Panginoon, ang Panginoon ninyo na mapapanibughuin. Maliwanag po mga kababayan. Ipinagbabawal po ng nag-iisang Diyos, maging sa inyong aklat Biblia, na sumamba pa tayo ng iba pang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos. Yun din ang mensahe ng Islam, kababayan. Walang kaibahan. Wa'budallaha wa la tusriku bihi syai'a. Sambahin lang ang nag-iisang Diyos at huwag siyang pagtambalan sa anumang uri ng pagsamba, mga kababayan. Kaya ang Islam na relihiyon ay dalisay na relihiyon, malinis na relihiyon, na kapag ang Islam ay sumamba, nag-utos ng pagsamba, ay tanging para lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. No? Yan ang turo ng matuwid na relihiyon. Nagtuturo lamang ng pagsamba. Hindi sa tatlong persona na Diyos, pagkus sa iisang Diyos lamang. Yan po mga kababayan. Yan ang mensahe ni Propeta Moises. Kaya sa loob ng banal na Quran, nung umakyat si Propeta Moises doon sa Mount Sinai, kinausap siya ng nag-iisang Diyos ang Allah. Ating mababasa sa loob ng Quran na sinabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Moises, Ala ya Musa, La ilaha illallah. Sabihin mo, Musa, ang walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Sabi niya, Innani ana Allah. At tunay, Moises, ako si Allah. So nagpakilala po ang Diyos kay Propeta Moises. Siya daw si Allah. La ilaha illa ana. Walang Diyos na marapat sambahin maliban ako lamang. Maliban ako lamang. Yun po mga kababayan. Ito po ay kahalintulad doon sa 10 utos na sinabi ng Diyos, ako ang inyong Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa loob naman ng Quran, sinabi ng Diyos, La ilaha illa ana. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban ako lamang. Faabudni wa aqimi salata lidikri. Kung kaya mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal, pasasalamat at pagpupugay bilang pagpupuri sa akin. So malinaw po mga kababayan namin, no? Na ang mga propeta sa kanilang panahon, sila po ay nag-uutos sa ating mga tao na sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Huwag tayong magkakaroon pa ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Pinagbabawal nga eh, di ba? Pinagbabawal nga ang pagsamba sa mga ninikhang bagay. Kaya ang pagsamba sa tao, pagsamba sa kahoy, sa bato, sa espiritu, sa anghel, ito'y maling pagsamba, kababayan. Kaya sumasalungat ito sa mga aral na itinuro ng lahat ng mga propeta. Sumasalungat ito sa unang kautusan na sinabi ng Diyos na huwag kayong magkakaroon pa ng ibang Diyos buong lakas, buong puso, at buong isip, at buong kaluluwa. So yun po, napakalinaw mga kababayan namin. Si Jesucristo, ang kanyang turo ay walang kaibahan sa turo
ni Propeta Moises, Propeta Abraham, Propeta Noah, na ang pinakamalaking turo ni Jesucristo, pinakamataas sa kanyang kautusan, ay ang pagsamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, na siyang turo ng pananampalatayang Islam. No? Sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha lamang tayo sasamba, kababayan. Maging si Propeta Muhammad ang huling propeta. Si Propeta Muhammad hindi nagdala ng bagong katuruan. Bagkus ang turo ni Propeta Muhammad ay kasing turo, katulad ng turo ni Jesucristo, ni Moises, ni Abraham, ni Noah, na kung saan sabi ni Prophet Muhammad, "Qul la ilaha illallah tuflihun." Sabihin ninyo, sabi ni Prophet Muhammad, na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at magtatagumpay kayo. So napakalinaw po mga kababayan, sa pagsamba lamang po sa nag-iisang Diyos, ito po ang mensahe ng lahat ng mga propeta na siyang ating kaligtasan na minimithi sa kabilang buhay mga kababayan. Kaya po, panatilihin po natin kababayan ang isang mensahe na itinuro ng mga propeta para po sa ating kaligtasan. Dahil ang mga propeta, sila po ang gabay sa atin mga tao. Sila po ang ilaw at katotohanan. Sila po ang daan tungo sa kaligtasan. Kaya po kung gusto natin ng kaligtasan, tayo po'y manumbalik sa turo ng mga propeta. Sumunod tayo sa turo ng mga propeta na kung saan ang turo nila ay ang La ilaha illallah. Walang Diyos na marapat sambahin maliban ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah na siyang susi ng kaligtasan sa kabilang buhay mga kababayan. Kaya nga sabi ni Prophet Muhammad, ang huling propeta, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man qala la ilaha illallah kal-lisan min kalbihi dakhala al-jannah." Sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya naman pagpapala ng Allah, sinuman ang kanyang binigkas ng kanyang dila na walang Diyos na marapat sambahin, walang Diyos na marapat kilalanin, kundi si Allah, kundi ang tagapaglikha ng langit at lupa, at ito'y nagmumula sa kanyang puso, siya ay makakapasok sa minimithi niyang paraiso sa kabilang buhay. So malinaw po mga kababayan namin, ang kaligtasan po mga kababayan ay nasa mensahe ng mga propeta. Kung gusto niyo mga kababayan ng kaligtasan, bumalik tayo sa turo ng mga propeta. Sumunod tayo sa turo ng mga propeta na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban ang Panginoong nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Para hindi tayo mapaparusahan mga kababayan. Dahil hindi magbibigay ng parusa ang Panginoong Diyos maliban na magpadala muna siya ng mga propeta at sugo o mga kababayan. Kaya sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Hindi magbibigay ng parusa o mga trahedya o mga pagsubok ang Diyos kundi maliban na siya'y magpapadala muna ng mga propeta para magbibigay sa atin ng babala, para magtuturo sa atin ng kaligtasan. Kaya po mga kababayan, kung kayo po ay naghahangad ng kaligtasan, huwag tayong sumunod kay pastor, huwag tayong sumunod sa pari, huwag tayong sumunod sa ministro. Kanino tayo susunod? Sa mga propeta. Kay Abraham, sundin natin si Abraham. Si Moises, si Jesus Christ, sundin natin sila. Si Propeta Muhammad. Dahil ang mga propeta, sila ay chosen people, hinirang at pinili sila bilang ating qudwatul hasanah, ang mabuting halimbawa na dapat nating pamarisan tungo sa ating kaligtasan. Kaya nga, sinuman sumunod sa mga propeta, ay sumunod din sila sa Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha. Wa may yuti'ir rasul, faqad ata Allah. Sino man ang sumunod sa mga propeta at sa mga sugo, tunay na sila ay sumunod sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. So yun po mga kababayan, iiwan namin sa inyo ang magandang balita mga kababayan, na ang sinumang sumunod sa mga propeta ay maliligtas. Sino man ang sumuway sa mga propeta ay mapaparusahan sa nagliliyab na apoy sa impyerno. At
yun mga kababayan, kami po ay nakikiusap sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, ay lumapit lang dito at magtanong at magbibigay kami sa inyo ng 100 pesos na ito'y regalo para sa pagpapasalamat namin na kayo ay nagtatanong, sapagkat ang taong nagtatanong, tanda na meron siyang malasakit sa kanyang kaluluwa. No? Ang taong nagtatanong ay matalino siya dahil pinaghahandaan niya ang kabilang buhay. So, lapit lang po sa sinong gustong magtanong. At meron po tayong mga libreng babasahin dito mga kababayan. Libre ha, libre. Wala pong bayad dito. Kumuha lang po kayo at libre po ito. Wala kayong babayaran. Kami pong mga Muslim mga kababayan, para sa inyong kaalaman, kapag kami po ay nangangaral, ay sa itaas sa loob ng bus, sa loob ng jeep, sa barko, o maging sa eroplano, o saan mang lugar, no? Kapag kami mangangaral, hindi kami nanghihingi sa inyo ng love offering or abuloy. Hindi kami nanghihingi ng pera. Mayaman ang Diyos mga kababayan. No? Hangin nga, libre, di ba? Ba't pa manghihingi ang Diyos? Ha? Kaya mali yung sinasabi na abuloy para sa Diyos. Ang Diyos mayaman. Ha? Tayo nga, pinapakain tayo, tapos aabuluyan natin siya. So mali po yung kababayan. Kapag ang isang mangangaral na nanghihingi ng pera, yan ay business. No? Ang Islam po ay hindi negosyo. Bagkus ang Islam, nagbibigay ng libreng kaligtasan, libre kaligtasan na minimitin natin sa kabilang buhay. Kaya po mga kababayan, lapit lang po kung may mga tanong po kayo, kami magbibigay sa inyo ng 100 at meron po tayong libreng babasahin ha. Libre po ha. Lumapit lang dito. Huwag kayong mahiya kababayan. Huwag niyong ikakahiya. Kaligtasan, kaluluwa ang nakasalalay dito mga kababayan. Tandaan natin, lahat tayo mamamatay. Ha? Walang hindi mamamatay sa atin dito. Kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay ay magdadanas ng kamatayan. Kaya yung ating kaluluwa, magkaroon tayo ng malasakit mga kababayan. No? Pag malasakitan natin ang ating kaluluwa, kung tayo ay abala sa makamundong bagay, huwag naman natin kaligtaan ang kabilang buhay mga kababayan namin. No? Ito ay aming paalala, una sa aming mga sarili. Ito ay tanda ng aming pagmamahal sa inyo. Ito po, libre po ate. Libre po yan ate. No? Wala pong bayad dyan. Kung may tanong po kayo ate, pwede kayo magtanong sa amin. Ito, maganda ito. Ang dakilang pag-ibig ko kay Jesus ang naghatid sa akin sa Islam. Ha? Sa sobrang pagmamahal ko kay Jesus, nakarating ako sa Islam. Yan po. At ito ate, iisang mensahe. Iisang mensahe. No? Libre po yan ate, walang bayad yan. Kung magtatanong kayo, may 100 kayo. Opo. O sige. Ay, hindi ko alam skibuloy. Huwag naman skibuloy. Huwag natin pakialaman. Skibuloy daw. So, sa kanya na lang yun, skibuloy na lang yun. So, alhamdulillah. So, kung walang tanong, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa lahat. At kung meron po kami nasabi na nakakasakit ng inyong damdamin, humihingi po kami ng paumanhin mga kababayan. Hindi po namin gusto na manakit ng damdamin. Ang totoo po, mahal namin kayo, kaya kami nagmamalasakit sa inyo. No? Na kahit kami nagsasalita dito na wala kaming sahod, ay tinitiis namin. No? Hindi namin hangad ang papuri, hindi naman ang amin lamang bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo mga kababayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat. At subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin. Jazakumullahu khairan jaza at maraming salamat po sa lahat mga mahal na kababayan.